Si Colmenares ho, mga bossing, kung di ako nagkakamali Colmenares, eh, yung nandun. Eh, nag-react na ho, mga kababayan. Pero, balikan ko lang dito si Roque ulit. Stress ho, eh, 'no? Stress siya dito sa pasigaw-sigaw niya ng mga ganito. 'No, kaysa doon sa yung pagsigaw niya, nung kay Ronel Yang, mga kababayan, sasabihin nito, paulit-ulit naman si Mark Ramos, yun na naman, ipapakita na naman yan, wag na, 'no? Pero talaga yung aura ni Attorney Harry Roque kapag po nagpapaano, sasabihin niyan, "Tignan natin kung mapapa-topless natin si Ronel Yang." Iba yung mood, mga kababayan. Talagang big time na masaya. Walang ka-stress-stress. Oh, sabi ni Christian Baile, "Boss Mark, tagagagalangin ka pala." Hindi po, mismong loob ng Tondo po, mga kababayan. Mismong malapit kami sa Bangkusay. Pero diyan ako nag-aral sa Torres High School, gagalangin. Oh. Eto nga po, Colmenares yata ito, eh. Nakalimutan ko yung picture, eh. Eh, nag-react ho, mga kababayan, doon sa sinabi ni Tatay Digong, 'no, na sinabi, Nery Colmenares nga, na alam ko kung nasaan si Kibs. Ay, si Roque na naman. Bakit? Si Roque na naman 'to. Malaki bibig ni ano, 'no, ni attorney. Anyway. Politiko. Colmenares. Rody Duterte should be held accountable for helping fugitive Kibuloy, mga kababayan. Doon sa huling maisog nila o mautog nila, mga bossing, siguro ang matanda, talagang nag-uulyanin na ba talaga? Or nang iinis sa gobyerno ng Pilipinas? O iniinis yung mga alagad ng batas natin? Kaya kung ano-ano na lang ho ang sinasabi, mga kababayan. Ano? So ngayon, doon po sa mautog nila, nasabi ng dating Pangulo, alam ko kung nasa si Kibuloy, pero secret. Biruin nyo yan, dating Pangulo natin yan. Na sumisigaw, siya yung sumisigaw na, Bongbong Marcos, gusto ko maupo ka dyan ng 6 na taon. Dahil siguro ho, naramdaman na nila na wala, mukhang malabo nating mapatalsik ito. Sa paulit-ulit nating ginagawang pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos, tayo yung nagiging disgusto o inaayawan ng mamamayang Pilipino. Kaya siguro nasabi ng dating Pangulo, gusto ko nakaupo ka dyan, pero babanat. Ano? Magtrabaho ka, may PI pa. PI, magtrabaho ka, binabayaran ka namin. Karuktong din ho, no, mga kababayan, nung interview na yon, si Kibuloy, alam ko kung nasan yan. Pero secret. No? At nabanggit niya din po doon, mga kababayan, magtago na lang. Ganun. So bumasa ho ako, mga bossing, Chief Amo Sir, talaga bang may pananagutan ang dating Pangulo? Hindi na tayo lalalim, ha? Talaga bang may pananagutan ang dating Pangulo doon sa kanyang mga binitawang salita? No? O pagtulong? Kasi, kumbaga, mga kababayan, yung hindi mo pagsasabi doon sa isang tao kung saan nagtatago, para po sa akin, pagtulong na siya ay magtago. Ano? At nakita ko nga ho, yung harboring a fugitive. Kapag ikaw ay tumutulong na hindi mahuli yung isang taong nagtatago, may pananagutan ka sa batas, mga kababayan. Iyan ho. Ano? Kasi nung narinig ko pa lang ho yun, paumpisa pa lang, mga kababayan, sabi ko, feeling ko meron talagang pananagutan pag ganito, Kumbaga, alam mo na, tulungan mo. Sumisigaw ka na magtrabaho ng maayos ang ating Pangulo. Tapos, dito sa bansang Pilipinas, meron tinatawag na Kibuloy na fugitive son of na anak ng Diyos. Anak ng tupa naman, no? Na anak ng Diyos, na nagtatago. Tapos, alam mo kung nasaan, pero hindi mo ituturo. Secret. Di ba? So, isa ka sa nagpapabagal
para mahuli o matapos yung problema ng Pilipinas. Tapos reresbakan mo ang pangulo, magtrabaho ka, binabayaran ka namin with matching PI. Tama ho ba 'yun, mga kababayan? So tingnan ho natin ngayon, tingnan ho natin mga kababayan kung meron ba ano, kung meron bang magsasampa ng kaso o madadagdagan ang problema ng dating pangulo dahil ho dito sa kanyang mga tinuran, mga kababayan. Tingin ko meron diyan. Baka mga nasa Kongreso, baka nasa Senado. Ang isang panigurado ko lang ho, hindi si Bato 'yan. Hindi din si Bongo 'yan, mga kababayan. Hindi din si Robin Padilla 'yan. Sabi ni Tina B, eto kakanood nito dito sa channel natin si Tina B, ang daming nalalaman, pati Golteb nalalaman. Kahit pitpitin nila ang Golteb ni Duterte, di niya sasabihin na kung saan nagtatago si BFF niya. Digong, parang apektado talaga sa mga kaso niyang kinakaharap dahil sa nahulog na ang katawan, iba na ang hitsura, pumayat. Nakakalungkot hong isipin mga bossing, ano? Na sa dulo o sa kalapitan, kumbaga sa totoo lang ho tayo, ilang taon na din ho ang dating Pangulo, 79 na din ho, mga kababayan. Hindi natin hinihiling na mauna na ho, mga kababayan. Hindi ho natin hinihiling yung ganun. Pero sa totohanan lang ho tayo. Ang buhay ng tao kumbaga, hindi naman ho ganun kahaba na kagaya ng mga nasa Biblia na libo-libo eh. Ano, ang buhay ho ng tao, buenas ka na kung maka 90 ka, buenas ka na kung maka 100 ka kagaya ni Enrile. Di ho ba? Sabi ni Derek Vlogs, itsura mo pa lang, isa ka sa binabayarang vlogger. Ay talaga naman binabayaran kami dito una sa YouTube. Oh. 'Di ba? Bayad kami diyan kapag nagko-content kami ng ganito. 'Di ba? Sabi niya pa, "Magising na kayo, wag kayong makinig sa mga bayarang vlogger. Wala pang nagagawa yung bangag niyong presidente, 2 years na, wala pa din, puro ayuda." Sabi ko nga sa inyo, mismong Davao pinasok ng presidente. Oh, ano, kumbaga nagpamigay nung mga ano tawag dito? Nung mga titulo ng lupa. Oh. Di mo nabalitaan 'yon? Tapos si Baste Duterte hindi pumunta kasi kakatapos lang ng mautog nila noon. Oh. Di ba? Oh, inayos yung kalsada ng Davao. Yung inauguration din nun, hindi pumunta. 3 'yon sa isang araw. Si Baste wala, nagtago. Masama ang loob. Biruin mo ha, masama ang loob o ang arte para sa mga kababayan niyang taga Davao yung ginawa ng Pangulo. Yung naging proyekto doon ng gobyerno tapos siya wala. Iyakan kayo diyan. Iyakan muna, no? Ilagay niyo yung mga gamot niyo diyan sa gilid ninyo. Mahaba-haba pa 'to. Sabi ko nga sa inyo, napakahaba po nung gagawin nating vlog ngayon, mga kababayan. Tapos dumating pa si Janice Bailon. Oh, Mark, I love you. I love you too, Janice. Ito talaga kapag ka nagko-comment, sasablay ako nito eh. Anyway, mga kababayan, kayo po, i-komento nyo dyan sa ilalim, mga boss, chief, amo, sir. Ano? Kung sa tingin nyo may pananagutan ang dating Pangulo dito sa kanyang mga tinuran, mga sinabi, no? Na si dating na alam niya kung nasaan si Kibuloy, baka nandoon sa langit-langitan. Baka nasa likod ng doorknob na diamante. O yan. Komento nyo na lang po dyan kung ano ang masasabi ninyo. Pero syempre, mga bossing, siguro naman kahit na makasuhan ang dating Pangulo, yung maisog nila tuloy-tuloy pa din po yan. Ano? Sila lang ho yung nakikita ko mga kababayan na habang kumukonte, tuloy-tuloy lang.